Babala. Ang kwentong ito ay may mga eksenang maaaring nakakabagabag at naglalarawan ng takot at trauma. Kung sensitibo ka sa ganong tema, mag-ingat sa panonood. Ako si Anton. Nakilala ko si Ivy nang magpakonsulta siya sa maliit na simbahan namin para magpasalamat at para humingi ng tulong din sa ibang anyo. Ito ang sinabi niya. Ito ang boses na nasa likod ng mga larawan at ng mga tahimik na gabi na nagbago ng buhay nila. Hindi kami nag-aangkin ng katibayan. Ito ay testimonial. Isang babaeng umupa sa isang bahay malapit sa gubat at nakita kung paano humuhugot ang lumang kasaysayan mula sa mga dingding na tila may sarili ring hininga. Naniwala ba ako sa aswang noon? Tanong niya sa akin ng una. Hindi, hanggang sa managinip ako na may kumakain at nagising ako na may bakas sa aking mga kamay. Umupa ako sa bahay sa gilid ng gubat. Hindi ako basta lumipat lang ng address, parang lumipat kami ng mundo. Kung may karanasan ka na gaya nito, i-share mo sa comment. Basahin namin ang mga kwento ninyo. Lumipat kami noong tag-ulan na may mababang ulap at malakas na hangin na nagmumura sa mga kawayan sa gilid ng kalsada. Ang bahay, luma pero matibay, ay napunta sa amin dahil sa isang pagkakataon. Nagsalin ng ari-arian ang isang kamag-anak ng magulang ni Troy at nagkataon na kailangan ng mga bagong tagabahay. Si Troy ay nagbiro noon, murang bayad, may bonus na tanawin at tumawa kami. Ang tanawin, gubat. Isang malapad at makakapal na gubat na tila hindi tinatanaw ang araw sa bandang likod. Sa umaga, may hamog na nagmumula roon. Sa gabi, may mga tunog na hindi namin maintindihan. Hindi ko agad naramdaman ang kakaiba. Una, kasiyahan. Hindi mo maipaliwanag, pero may kalayaan sa pag-aayos ng lumang bahay. Naglinis kami ng bakuran. Naglagay ng mga halaman si Irish sa maliit na hardin. Nagluto si Troy ng ulam sa maliit na kusina habang ako'y nagwawala sa alabok ng lumang aparador. Tinanggal namin ang kanyang mga lumang kurtina. Nakukutuban ko ang mga pako sa dingding na parang mga ngipin. Nagbiro kami, nagkulitan, at sa isang gabi, natagpuan ko ang sarili ko na nakangiti at umiiyak ng sabay. Sabihin ko ng tahimik, may kakayanan ako na hindi pangkaraniwan. Hindi ko tinatawag itong gift noon. Tawag nila rito sa amin sa baryo, parang swerte at sumpa sabay. Makikita ko ang nakaraan ng isang lugar. Hindi larawan lang, amoy, tunog, isang piraso ng naganap na bumabalik sa akin na parang replay sa isang lumang radyo. Una ay banayad lang, isang malabong imahe ng isang babae na naglalakad sa likod bahay, isang tawa, isang naglaho na manok. Maya-maya, lumalabas ang mga detalye. Ang una kong pangitain sa bahay na yon ay hindi naisip-isip na malala. Isang gabi, bago pa namin tuluyang mag-ayos, nakahiga ako sa sala at bigla namang pumasok ang isang imahe. Isang bahay, pero hindi tulad ng sa amin. Mas marangya, may kurtinang mabigat at may mga taong nagbubukas ng bote ng alak. May isang babae, mahinhin ang tindig. Baluktot ang mga kamay niya parang nagtitiis. Nakikita ko siya humihikbi. Hindi ko narinig ang salita. Ngunit ramdam ko ang pag-ibig na hindi tama ang daloy. Nakita ko rin ang isang batang babae na pinangalan ng tinitingala ng sinuman. Nakita ko ang mga mata niyang malamlam sa gitna ng liwanag, hindi pangkaraniwan. Sa araw, sinabi ko sa Troy, may nararamdaman ako sa bahay na ito. Parang, hindi ito bago. Tumawa siya at sinabing baka pagod lang ako. Hindi ko sinabi na tuwing susubukan kong alalahanin ang mukha ng batang nakita ko, nangingilig ang aking balat. Habang tumatagal, mas dumidikit ang mga pangitain, hindi bigla, unti-unti. Isang linggo pagkatapos naming tumira, nagising ako sa isang amoy na hindi ko matukoy. Metalikong lasa sa bibig, parang bakal. Hindi ko sinisi ang hangal na ideya ng una. Inisip ko na baka nagkulang ako ng tulog, o kaya may nangyaring impeksyon sa ulo dahil sa lumat alikabok. Sinabi ko sa Irish, baka pagkain lang, ang tugon niya, pungkante at hindi seryoso. Pero nang pinunasan ko ang labi ko, may bakas na parang malabong pulang marka, hindi malinaw. Tinakpan ko. Minsan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at nakita kong may mga bitak sa aking mga kamay. Maliit lang,
parang gas-gas, at may dumi na tila hindi akin. Nagpunas ako gamit ang tela at naalala ang pangitain, ang bahay na marangya, ang batang babae. At doon ko siya nakita, si Celestina. Hindi ko sinasadya na mabigla. Nasa isip ko ang pangalan, bumagsak ng bigla. Sa mga pangitain ko, lumalabas palagi ang isang pangalan kapag napakapanahon at madilim ang nilalaman. Celestina. Hindi ko siya kilala. Pero hindi rin siya puro salita lang sa aking isipan. May bigat ang pangalan niya. Parang may taong nagbabantay at nagmamarka ng bawat paghinga namin sa bahay. Sa mga flashback na aking sinasapuso, nakikita ko ang mga magulang niya. Doña Ofelia at Don Salvacion. May ari-arian sila, damit na makintab, alahas na kumikindat. Nakita ko ang mga kamay nila na nagbibilang ng perang papel at nakita ko ang pagod sa mukha ng isang alalay. Nakita ko rin ang isang silid kung saan may mga kandila at isang higaan na hindi maaliw. Sa isang sandali, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Parang isang usapan na hindi sinasambit ng buong katotohanan. May kasunduan na binubuo sa kadiliman ng loob. Pagnanais na magmana, pagnanais na mag-iwan ng pangalan sa mundo. Ngunit ang pagnanais na iyon ay dumating sa isang kapalit na hindi mabigat isipin. Hindi ako nagbibigay ng detalyadong paraan o ritual. Hindi iyon ang punto. Ang nakita ko ay ang resulta. Naglaho ang bata sa liwanag ng pamilya at nagiba ang kanyang gagambal. Minsan, nakikita ko ang mga mata ni Celestina na kumikislap sa gabi at pakiramdam ko, nagbabadya ang bahay. Si Troy sa kabila ng lahat na natiling praktikal. Sinabi niya, "Paniwalaan mo man o hindi, kakapit lang tayo. Ayusin natin ang mga basag na tiles. Lagyan ko ng bagong ilaw ang likod." Pinilit niyang gawing ordinaryo ang mga araw namin. Sumasama siya sa pag-aayos ng bubong. Siya ang nag-aayos ng kable. Siya ang naglalakbay para kumuha ng gatas at bigas. Siya ang nag-aabang sa pinto tuwing sasara ang araw. Ngunit sa gabi, naliligo ako sa kanyang tinig. Pinupuno niya ang tahimik ko ng mga munting biro at ligaya. Siya ang unang nagsabing, "Ivy, braso mo, mukhang ilang araw kang hindi nakatulog." At mahina kong sinagot, "Siguro nga." Hindi nagtagal, nagsimulang magkaroon ng maliliit na insidente, mga bagay na hindi maipaliwanag na parang may nanghimasok sa aming routine. Unang buwan kami rito. Isang manok namin ang natagpo ang patay sa likod bahay. Hindi kinakain lang. May bakas na parang mabilis at may kagat na hindi pangkaraniwan. Hindi natural. Hindi namin inisip na asong lansangan dahil walang bakas ng yapak bukod sa mga gawin ng gabi. Baka magnanakaw lang, ang sabi ng kapitbahay. Ngunit sa puso ko may ibang tunog, isang pagtawa na napakalayo, parang kinalimutan sa loob ng puno. Sa isang gabi, nagising ako dahil may dumampot sa aking balikat. Hindi naman malamig ang hangin. Isang aninong dumaan sa bintana at naglaho. Nang bumangon ako at tinakpan ang bintana, naramdaman kong may kakaibang uhaw. Hindi yung simpleng uhaw dahil sa init. Malakas ang paghihikab ng aking katawan, parang nananawagan ang laman ko ng ibang lasa. Sinubukan kong pumunta sa kusina at uminom ng tubig, pero hindi sapat. Nakaramdam ako ng pagkahilo at pagkalimot sa ilang minuto. Nang bumalik ang alaala, nakita ko ang isang maliit na pilat sa aking braso. Maliit at hindi ko maalala kung paano nakuha. Pinagtataka ko iyon at kinakabahan. Nagsimula ring mawala ang ilang piraso ng aking memorya. Hindi malalaking bagay pero nakakabahala. Mga alaala ng madaling araw na hindi ko maayos na mabuo. Isang gabi, tumawag si Irish at inutusan akong tingnan kung saan nagkaroon ng malakas na tunog sa likod. Dumaan ako sa kwarto at may bakas ng mga sapatos sa putikan, hindi gawa ng aming mga tsinelas. May pawis ang aking palad noon at hindi ko mapaliwanag kung bakit. Sa isang pagkakataon, natagpuan namin ang mga piraso ng lumang tela na parang hinihigop ng lupa. Hindi namin inisip na bahay ng daga iyon. Ang kapitbahay na si Aling Marites, na kilala sa tsismis habang nagluluto ng buntot ng bangus, ay nagpunta sa amin at may daladalang apoy ng sulyap na parang ayaw niyang magsalita. "May narinig yung mga aso namin kahapon," sabi niya. "Naglalamig sila at tumigil."
Nakatingin siya sa amin na parang may pinapakinggan na hindi namin marinig. May mga mata siyang nag-aalab sa takot. Hindi ko na ninais siyang tanungin pa. Si Troy ay nagsimulang magbasa-basa ng mga online forums tungkol sa mga kakaibang hayop at kakaibang sakit. Hindi ko pinapakinggan ang loob ko kapag ginagawa niya iyon. Natatakot akong baka lumaki ang takot niya at magtulak sa kanya palayo. Ngunit sa kabilang banda, siya rin ang unang tumayo nang may kakaibang yaring nangyari. Isang gabi, habang kami ay naghahati ng sopa at nanonood ng palabas sa telebisyon, biglang naputol ang kuryente. Kadalasan, sa baryo, madalas na may brownout. Ngunit hindi ito ordinaryo. Malakas ang hangin sa labas at parang may tumitiklop na kalikasan. Nakaramdam ako ng matinding lamig. Pumunta ka sa kwarto, sabi ni Troy habang itinatakip ang kumot sa akin. Ngunit hindi ako nakaramdam ng takot lang. May isang kakatwang aliw ang nasa ilalim ng takot. Parang may musika na kumakanta sa likod ng aking dibdib. Hindi ko sinasadya na tumayo at pumunta sa pintuan ng kusina. Doon, sa kontrahing dilim, may mga bakas ng paa. Hindi namin iyon nilagay. Dahan-dahan, parang may sinasabi sa akin na balang araw, mauunawaan ko. Ngunit bago ko pa man maitindihan, bumalik ako sa sofa at nakatulog na parang naubos ang lakas ko. Pag-uwi ni Troy mula sa trabaho kinabukasan, napansin niyang may dugo sa sahig ng kusina. Maliit lang, parang dalawang maliit na tuldok na dumaan sa isang bagay. Hindi kailanman tinanong ni Troy kung saan ito galing dahil alam niyang lalong magpapalala ito ng aking kabaliwan. Baka mula sa manok, ang sabi niya, inuunat ang kanyang mga palad. Ngunit hindi kami nagkaroon ng manok sa loob ng bahay. Minsan, nagising ako na may mga marka sa leeg ko. Hindi maduda, hindi ko matukoy kung paano nagawa. Nung tinanong ko si Troy, katahimikan ang bumalot. Hindi ko alam, sagot niya ng payak. May pagod sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Halos ayaw niyang magturo ng posibilidad. Alam ko na siya'y natatakot din, ngunit pilit niyang itinulak ang normal. Sa mga araw na yon, nagsimula akong tumawag sa aking lola, na tinawag naming Lola Ivy rin. Magkahalo ang ngalan namin, at may mga tawag silang nakakatawa tungkol diyan. Ingat ka, ang sabi niya sa telepono, at hindi ako nagbiro. Huwag kang magbukas ng bintana tuwing gabi. Tinanong ko siya kung may nalaman ba sa lugar na iyon. Tahimik siya saglit at saka sumagot, may lumang kwento roon. Hindi niya sinabi ang lahat. Minsan ang mga lola, mas marunong magbasa ng hangin kaysa magbigay ng malinaw na sagot. Ako'y lumalalim sa aking gawain sa bahay, nag-aayos ng mga lumang kabinet, naglilinis ng lumang mga laruan sa atik, at minsan nahuhuli ang sarili ko na nakatingin sa isang maliit na kahon na may sulat na napupunit ang mga gilid. Sa mukha ng kahon may nakaukit na pangalan, Celestina. Nang hawakan ko ito, nagpanibago ang aking pang-amoy. Nakaramdam ako ng pangungulila, ng init na may halong init ng dugo. Tinanggihan ko ang imagasyon ko, ngunit dala ng kahon ay isang piraso ng katotohanan na hindi ko maikakaila. Isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa banyo, nakita ko sa salamin ang sarili ko, hindi lang bilang ako, kundi may ibang bagay na kumikislap sa itaas ng aking mga mata. Hindi basta refleksyon, tila may humahaplos sa ilalim ng aking balat. Nagulat ako at napalunok. Pumikit ako ng matagal at nang muling buksan. Wala na ang anino. Ngunit nag-iwan ito ng bakas. Ang aking puso ay tumatok ng mabilis at ang aking mga tuhod ay nanginginig. Makalipas ang ilang araw, may sumagi sa amin ang isang lalaking kilala namin, si Tito Dominic. Siya ay may alam sa mga lumang kwento at madalas magdala ng payo sa simbahan. Nang marinig niya ang ilan sa mga nangyari, pumunta siya nang hindi na nag-atubiling magtanong. Ivy, sabi niya ng tahimik, may mga lugar sa lupa na di banal. May mga alaala roon na hindi tinanggal ng oras at nagtatagal sa dingding. Nagtinginan kami. Ano ang dapat gawin? Tanong ni Troy, naghahanap ng praktikal na tugon. Si Tito Dominic ay nagkunwaring alam ang lahat ng sagot, ngunit hindi niya ito sinabi ng diretsyo. Una, alamin natin kung ano ang sinusulat ng lupa, sagot niya. At iyon ang pinakahandog niyang sinabi, hindi ritual, hindi eksaktong paraan,
kundi isang payo. Obserbahan, huwag magpadali sa hatol, at protektahan ang pamilya. Ngunit habang pinoprotektahan namin ang isa't isa, unti-unti kong naramdaman na may kumakain sa loob ko. Hindi ito simpleng gutom. Madalas, sa gabi, nagigising ako na naghahanap ng lamig ng bakal. Naglalakad ako palabas at nakaupo sa hagdan, hawak ang mga kamay ko at pinipilit na ilayo ang aking isip sa anino ng mga imaheng paulit-ulit na bumabalik. Sa isa sa mga pagkakataon, nakita ko ang sarili kong kumakain ng isang bagay na hindi ko akalaing kakainin ko. Nawala ang alaala ko pagkatapos. Nang matinag ako, umiikot ang aking mundo. Troy ay tila mas malayo na sa akin sa oras na iyon. Hindi dahil hindi niya ako mahal. Sa kabaligtaran, mahal niya ako ng sobra. Mahal na sobra para sa akin. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya tumakas. Siya ang nanatili. Siya ang nag-ambahos ng lamig na tubig sa aking galit at luha. Isang madaling araw, nagising kami habang may malakas na tunog sa labas. Sigaw ng isang hayop o ng isang tao, hindi namin matukoy. Nang buksan namin ang pintuan, nakita namin ang bakuran na tila may bakas ng sapak at isang maliit na trail na papunta sa gubat. Sa dulo ng trail, may isang maliit na bagay na hindi ko mawari. Hindi ito hayop na aming kilala. Hindi ito tao. Nagsimula ang takot na pumapasok sa baga namin. Isang takot na pag-aakala na ang lumang laman ng lupa ay nagigising at naghahanap ng bagong katawan. Talaga bang dapat na tayong mag-alis? Tanong ni Irish na nagsimulang maging mapang-uyam sa gitna ng takot. Hinahanap namin ang desisyon na hindi namin kayang pagdesisyonan ng basta-basta. Ibenta ang lupa? Umalis? Iwan ang aming pinaghirapang bahay? Lahat ng ito ay parang mga tanong na walang tunay na sagot. Sa gabi na yon, habang kami ay nagbabantay, napansin ni Troy na kakaiba ang paghinga ko. Mabigat, mabagal. Nagpapanik siya at hinawakan ang aking mga kamay ng mahigpit. Ivy, panaginip lang yan, bulong niya. Ngunit alam ko na hindi lamang panaginip. May dumating sa akin na matinding imahe. Nakita ko ang mga mata ni Celestina, malapit na sa akin, nakatitig, at nang halingkod ng kanyang sarili ay unti-unting ipinapadala sa aking mga daliri. Hindi ko na namalayan ang oras. Ngunit alam ko ang isang bagay ng totoo. Hindi ko na kontrolado ang lahat ng nangyayari sa akin. At hindi rin kami nag-iisa sa pagharap dito. May kanya-kanyang paraan ang bawat isa. Si Troy ay nananawagan ng tulong. Si Irish ay nagbabantay. Si Lola ay nagdarasal ng tahimik. Ngunit sa loob ko, may kakaibang tinig na nagmumungkahi ng bagay na hindi ko maalala kung kailan nagsimula. At sa gabing iyon, may isang bagay na ginawa ako na hindi ko maipaliwanag. Nagising ako sa kusina, may mga palad na basa, may bakas sa sahig, at sa pintuan, may anino na tumingin sa akin. Humihinga ako ng malalim. Hindi ko matindihan kung iyon ba ay isa pang pangitain o isang aktwal na pruweba na may bumabalik na dapat matakot ang mga nakatira. Humigad ang hangin, ang anino ay hindi gumalaw. Tila nakatingin lamang at sa sandaling iyon, parang sinabi nito sa akin na ang kwento ni Celestina ay hindi nagtatapos sa kanya lamang. Tumahimik ako, pintig ng puso. Ngunit sa likod ng katahimikan, nararamdaman ko ang pagkilos, isang unti-unting pag-akyat ng takot na parang alon na hindi na kayang pigilan. Nasa loob na ito ng aming tahanan, at ang bahay ay nagsimulang huminga ng iba. Hindi ko man ito maintindihan buong buo, alam ko na kailangan namin ng desisyon. Ngunit bago pa man kami makagawa ng hakbang, mayroon pang ibang mangyayari na magpapaigting sa amin ng higit pa kaysa sa inaasahan namin. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na parang pagtatapos ng mundo sa loob ng aming maliit na bahay. Hindi ko na matandaan ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga nangyari. Mga alaala ko roon ay pira-piraso, parang salamin na binasag at dinala sa hangin. Ngunit may ilang bagay na malinaw. Ang pag-iyak ni Irish, ang pag-iyak ni Troy, ang malamlam na liwanag ng poste sa labas, at ang tunog ng isang boses na hindi akin. Nagsimula iyon sa isang sigaw, hindi ang sigaw na panandalian lang.
tumagal, pumipintig, sumisiksik sa dibdib namin. Si Irish ang unang tumakbo palabas. Ivy! Ivy! Ang tawag niya. Narinig ko ang mga yapak, mabilis, magulong yapak, umaakyat sa hagdan. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, nakita ko si Troy sa taas ng hagdan, nakatitig sa sala, kakaligo pa ng pawis. Bilang isang lalaki na lagi kong nakikita na kalmado, sa mga sandaling iyon ay naging bata rin siya. Nanginginig ang boses, huwag kang lalakad doon. Ngunit hindi ako nakapigil. May isang bagay sa loob ko na hinihiling na lumabas. Parang apoy na pilit na sinisikmura ang utong ng aking dibdib. Lumisan ako mula sa kama at naglakad. Sa sala, nagkakaayos ang mga anino. Sa gitna ng mga bagay, may isang kawalan, at doon, nakita ko ang hugis na parabang humuhugot ng liwanag. Doon nagsimulang mawala ang akin. Hindi ko maramdaman ang katawan ko. Parang may ibang dahilan na kumokontrol. Biglang may nangyaring malalim, may isang tunog mula sa loob ko. Hindi ko alam kung salita o hayag lamang. Siya! Bumulong ang boses. Si Celestina. Hindi na ako si Ivy noong sandaling iyon. Nagbago ang tingin sa mata ko. Ang mundo, na dati ay pamilyar, ay nagiging isang mapa ng pagnanasa. Laman, dugo, init. Hindi rin ito makatarungan. Hindi rin ito akin. Walang sino man ang naglakad patungo sa akin. Sa katahimikan, lumapit ang isang kamay. Hindi ko mawari kung kamay ng tao o kalikasan at kumuha ng pinggan sa mesa. Nilapastangan ang pagkain. Umiiyak si Irish. Tumayo si Troy at pinilit akong kumalas. Tinulak ako, hinawakan ang braso ko. Napakabilis ng paglipat ng mga pangyayari. May kalutasan sa kamay ko at may kakaibang pagigting sa kaniyang mga buto. At nang makita ni Troy kung ano ang nangyayari, nang makita niya ang paglihis ng tingin ko, kanya nang ginawa ang hindi niya inakala. Hindi lang siya tumakbo palayo, sumugod siya. Pinigilan niya ako gamit ang mga kamay niya. Hindi niya sinasadya na saktan ako, ngunit kailangan niyang itigil ang galaw ko. Umiyak siya. Ivy, hindi ito ikaw. Lumaban ka. Lumaban! Hindi ako lumaban sa una. Ngunit may mga sandaling ang katauhan ay naglalaban-laban, tulad ng dalawang magkaibang hangin sa isang kwarto. Nararamdaman kong may humihila sa aking loob, at siya ang humihila ng malakas. May mga lumang sigaw na dumating mula sa isang panig ng aking diwa, mga pangalan na hindi ko kasama. Hindi mo siya kailanman iiwan, bulong na may halong panggigigil. Siya ang akin. Ang pandinig ni Troy ay naging malinaw sa akin sa gitna ng kaguluhan. Ivy, sino man yan, magtatanggal ka ng pangalan niya sa akin, at hinawakan niya ang aking bewang. Sa galaw na iyon, muntik na siyang masamyo sa maliit na kutsilyo na nakatago sa mesa. Isang bagay na hindi namin inaasahan na nandoon pa. Sa pag-iilaw ng malabong sala, may anino na sumugod at sumayad sa buo naming katauhan. May luhang kumalat sa sahig, at doon, isang sigaw na ibang-iba sa akin. Iba sa akin sa loob, ang tumagas. Hindi ko na matandaan kung paano natapos ang gabing iyon. May mga bahagi akong nalilimutan na tila sinadya na malimutan. Alam ko lang na nagising ako na nakatali sa kama, mga unan na nakapaloob sa paligid ng aking leeg na hindi saya ko nilagay. May mga tali sa tinanggal na unan, mababang tali, mga lumang panyo, na humahadlang sa aking paggalaw. Nakatingin sa akin si Troy, umiiyak at pilit nang ngumiti. May mga pasa sa kanyang braso na hindi ko alintana ng una. Troy? Bulong ko, at siya ay sumagot ng napakabilis. Nandito lang ako, lagi akong nandito. Pagkatapos ng gabing iyon, lumala ang mga bagay. Hindi na lang panandalian ng gutom, hindi na lang pagkawasak ng alaala. Minsan, nagigising ako na may mga pilat sa aking balat, mga marka na kakaiba at parang naglalabas ng init. Minsan ako'y gising ng may dugo sa mga kamay ko at hindi ko maalala kung saan ito nagmula. Hindi man malala ang sugat, sapat na ang takot na lumaki sa amin. Sa susunod na linggo, dumarami ang mga taong dumating. Hindi dahil sinabi namin, kumalat ang balita. Ang aming kapitbahay ay nagsimulang huwag ng luminga sa amin, tumutok sa trabaho at pag-iwas ng tingin.
ang simbahan, ang maliit na parokya, ay naging sentro ng aming pag-asa. Si Father Juan ang unang dumating, may dalang krus at isang matibay na pagtingin. Tumayo siya sa pintuan at tinanong ng tahimik, "Paano kami makakatulong, anak?" Hindi siya nang himasok. Hindi rin siya nagbigay ng listahan ng mga gagawin o ritual. Lumapit siya, umupo sa sopa at nagdasal ng tahimik. Umupo siya sa tabi ni Troy at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi tayo nag-iiwan ng sinuman," sabi niya, at iyon ang nagbigay ng kakaibang lakas kay Troy. Mula noon, ang presensya ni Father Juan ay naging haligi ng aming gabi. Hindi siya nagmura o nagdemanda ng matinding bagay. Nagdaos siya ng mga banal na salita, humahawak ng Santo Cruz, nagpahid ng kandila. Nang umulan, umuusbong ang mga amoy ng basang lupa at kandila. Ang Santo Cruz ay nasisipat sa ilalim ng ilaw na parang maliit na pag-asa. Nagplano kami ng mga hakbang na simple, pag-obserba, pagprotekta, pagsasama. Ngunit hindi namin pinangarap na darating ang araw na kailangan naming humawak sa aking katawan ng mahigpit at magpatotoo na hindi lang ito pagod o sakit. Dito na pumasok ang pagsisikap ng buong pamilya. Isang gabi, hindi ko na akalain na susundan ng ganoong sigla. Natanto ko na ang mga anino ay nagiging tunay. May dumating na malubhang sandali nang hindi ko maikubli ang galaw ko at muntik nang makalas ang isang kutsilyo na nakasilid sa aparador. Natigil si Troy ng mabilis. Hindi niya sinasadya na nasugatan ang kanyang palad. May dugo. Umiyak siya ng tahimik. "Pasensya na," humirit siya at hinawakan ang kamay ko ng mas mahigpit. "Gagawin ko ang lahat." Mula doon dumating ang desisyon. Tatawagin namin ang mga tao na makakatulong ng mas malalim. May isang grupo sa bayan, hindi paranormal investigators, kundi mga taong kilala ng simbahan at ng komunidad na may mga lumang paniniwala na dumating. Hindi namin sila tinawag upang turuan ng ritual. Tinawag namin sila dahil alam nila ang bayan, dahil kasama nila ang mga matatanda at dahil nagdadala sila ng katahimikan. Nagdala sila ng kandila at mga rosaryo. Nagdala rin si Tito Dominic ng kwento mula sa lumang panahon. Pinaupo kami at nag-usap. Lahat ay may iba-ibang pananaw, ngunit iisa ang hangarin, ang mailigtas ako at ang aming pamilya. Ang unang pagdaing ng labanan ay hindi maganda. Nagulantang ang katawan ko sa sakit at pagod. Naging matindi ang mga gabi. Naging maiksi ang mga araw. Minsan ay napapagod si Troy ng husto na hindi na siya makatulog sa gabi. Minsan ay siya pa ang nagigising para huminga para sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi bumababa, ang pag-ibig niya. Hindi romantikong pag-ibig lang iyon. Ito ay pag-ibig na handang pumuwersa, pag-ibig na nagigiba ang sarili at muling bumuo para lamang hindi ako mawala. Dumating ang araw ng eksorsismo na pinili ng pari, hindi isang kompleto at detalyadong ritual na inilalarawan sa mga lumang libro, kundi isang pagtitipon ng dasal ng bayan, paglalagay ng holy water at pagbibigay lakas ng pamilya. Huwag mong isipin ito bilang isang seremonyas na may checklist. Hindi iyon ang nais namin. Ito ay isang gabing puno ng pag-iyak at pagtitiis. Isang gabi na kung saan lahat ng humarap ay itinabi ang sariling takot para lang harapin ang isang dakilang kasamaan na hindi nila mailarawan. Bago magsimula, may isang sandali na tahimik. Tayo lamang at ang gabi. Pinaka-fundamental ang mga dasal ni Lola at ang pag-awit ng mga kapitbahay. Si Father Juan ay nagdala ng maliit na bote ng holy water. May kandila. Sa gitna ng sala, kami ay nagtipon. Si Troy, si Irish, si Lola, si Tito Dominic, ilang kapitbahay at ang pari. Nakita ko ang mga taong dati kong nakakakilala bilang simpleng mga tao, mga tindera, driver, guro, na ngayon ay may mga mukha ng pag-aalay. Nagumpisa ang dasal. Tulad ng sabi ko, hindi ako bibigyan ng listahan ng hakbang-hakbang. Hindi kami naghanap ng recipe. Lahat ng ginawa nila ay simpleng mga bagay, paghawak sa akin, pag-awit ng mga relihiyosong kanta, pagbulong ng panalangin. Ngunit ang lamig ng tubig na pumapatak sa ulo ko ay tila nag-aalis ng isang parte ng alon. Hindi ako makapagsalita ng maayos.
May umiikot na tunog, mga katagang hindi ko na maintindihan. Minsan ay may malakas na tunog na parang pag-iihip ng hangin. Minsan, isang tila boses ng isang dalaga ang nagsasalita mula sa loob ko. Hindi maliksi, may halong hina at pagtitiis. Celestina? Bumulong ang pari at ang kanyang tinig ay may kapangyarihang hindi nakikita. Kung naroon ka pa rin, ipakita ang iyong sarili at umalis. Maraming beses kaming narinig ang kung ano ang tinatawag nila. Mga pag-iyak, mga pag-ubo, isang katahimikan na nagiging malabo. May mga sandaling nilalabanan ko ang isang bahagi ng aking sarili na ayaw nang bumalik. Ngunit hindi rin lahat ng sandali ay paghimagsik. Sa isang pagkakataon, naramdaman ko ang isang kamay ni Troy na dumampi sa aking pisngi, malaki, mapayapa, at tila may kahilingan sa ilalim ng kanyang panunukso. Lumaban para sa amin. Ang marahas na bahagi ng gabi ay dumating ng isang malakas na pagbulwak ng enerhiya na walang paliwanag. Hindi ko mailarawan kung anong nangyari ng eksakto. Ang alaala ko ay parang pumapasok at lumalabas. May isang oras na muntik na ako'y sumigaw ng pangalan niya. Sumigaw para kunin ulit ang laman na naroon. Ngunit si Troy ay hindi pumayag. Tumayo siya sa harap ko, ginawa niyang parang tanikala ang kanyang katawan, at kahit masaktan, humawak siya ng mas mahigpit. Hindi siya papaalis hanggat hindi ka lumalaban, bulong niya. May isang sandaling nagalit ang isa sa mga kapitbahay at muntik na siyang magsalita ng malakas. Ngunit pinigilan siya ni Father Juan. Hayaan natin ang dasal. Hayaan natin ang pag-ibig na iyan ang magturo sa atin. Sa kabila ng pagkabalisa, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan, isang malamig na pangako. Dahan-dahan, tila may nagbabago. Hindi matatapos ang gabing iyon ng walang sakripisyo. Sa gitna ng pag-uusap ng espiritu at bagay-bagay na hindi namin mawari, may nangyari na hindi ko malilimutan. Magsasabi ako ng totoo, hindi kami inabuso ng sinuman sa paraan na hindi namin pinayagan. Ngunit may isang sandali na nagtuwid si Troy ng isang bagay at ang aura ng panganib ay sumulyap. Nasugatan siya. Hindi malala, mga pasa at sugat na taglay ng kaligtasan. Ngunit sapat na upang makita ko ang dugo niya sa kamay at malaman na ang takbo ng gabi ay hindi lamang gamit ang salita. Matapos ang gabing iyon, may ilang linggo ng katahimikan. Hindi ganap, ngunit may pagluwag. Hindi ako agad gumaling. May mga sandali pa rin na nawawala ang alaala ko. May mga gabi na ako'y nagigising na may panlalamig. May mga araw na ako'y napapikit ng bigla. Ngunit unti-unti, sa bawat pagputol ng ugat na nag-uugnay sa akin sa luma, may isang bagay na bumabalik. Mga alaalang ako ay ako ulit. Nagpasya kaming humingi ng suporta sa ospital. Hindi dahil sa paniniwala na siya'y kailangang pagalingin ng medisina lamang, kundi dahil alam namin na may bahagi ng aking katawan na pisikal na nangangailangan ng pag-aalaga. Nakipagkita kami sa isang doktor na may pag-unawa sa mga ganitong kaso. Hindi niya sinabing supernatural, ngunit hindi niya rin tinanggi ang epekto ng stress at trauma. Kailangan natin alagaan ang katawan, sabi niya. Kailangan ng pahinga, tama ang nutrisyon, at kung kinakailangan, therapy. Nagbigay siya ng payo, medical at psychotherapeutic, at kami ay sumunod. Ang therapy ay hindi madali. Hindi simpleng pag-uusap. Kailangan kong umuwi sa lugar ng aking mga alaala, hawakan ang mga bagay na nagdulot ng takot, at unti-unting alamin kung alin ang totoo at alin ang ibinigay sa akin ng ibang presensya. May mga araw na natatakot akong sumama sa dating kwarto, at may mga araw na nangyayari ang simple, katulad ng paglalakad sa hardin at panunood ng mga kuliglig na nagpaparamdam na maaayos naman kami. Ang pamilya namin ay nagbigay ng lakas. Si Troy ay naging mas malalim ang pasensya, si Irish ay hindi tumigil sa pagbabantay, at si Lola, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagdala ng maliit na pagkain sa kama ko at nag-uwi ng lumang tela para punasan ang mga sugat. Minsan, ang mga maliliit na bagay na iyon ang nagpapatibay sa amin nang higit pa sa anumang seremonya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpasya kaming ibenta ang lupa. Hindi dahil kami takot na takot, kundi dahil ang lugar ay may maraming alaala na ipinakpak sa bawat sulok.
Minsan, ang pag-alis ay hindi pagtatakbo, ito ay paggalang sa sarili. Ibinenta namin ang lupa at hayaan itong umandar sa ibang kamay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga bagong may-ari. Hindi ako bumibigay ng hatol. Ang ginawa namin ay para sa amin, para sa aming kalinawan at pagbangon. Paglipat namin sa bagong bahay ay parang bagong simula. Maliit lang, hindi malayo sa bayan, may bakura na maaliwalas at ang gubat ay hindi na agad nakikita mula sa bintana. Hindi mawawala ang anino ng aming karanasan, ngunit ang araw ay tila mas maliwanag. Nagsimula kami sa simpleng ritual na pampamilya, pagwiwisik ng asin sa mga sulok, hindi bilang anting-anting kundi bilang tanda ng markadong hangganan, pagpaplantsa ng bagong kurtina at paglilinis ng bawat sulok. Sa gabi, nagluluto kami ng sabay at tumatawa sa maliliit na biro na dati naming ginagawa. Ang bawat tawanan ay parang bagong himig na pumipunas sa dati. Ang muling pagbuo ng buhay ay hindi isang mabilis na proseso. Nagpatuloy ang therapy. Nagpunta kami sa counselor na tumulong sa akin na harapin ang mga pangitain. Tinuruan niya ako ng mga teknik para mag-grounding, mga bagay na tumutulong na ibalik ang sarili sa kasalukuyan kapag ang alaala ay nagtatangkang i-hijack ako. Nagkaroon ako ng mga araw na napakahirap at nagkaroon din ng araw na naramdaman kong ako ay lumalakad ng malaya. Naroon din ang mga proseso at papel sa pagbebenta ng lupa, mga transaksyon na nagpakita na mayroon pa rin talagang buhay pagkatapos ng trahedya. May mga panahon na tumitingin ako sa mga bill at napagtanto na normal na problema lang ang dapat tinutuon. Pagbabayad ng kuryente, pag-aayos ng bubong, at ang maliliit na pangangailangan ng araw-araw. Sa kakaibang paraan, ang mga bagay na iyon ang nagdala sa amin pabalik sa mundong pinapangarap ng marami. Simpleng buhay, walang malalaking misteryo, langit na malapit lang. Ang pag-ibig ni na Troy ay nagbigay daan sa isa pang malayong pangyayari. Nagpakasal kami. Hindi ito isang malaking okasyon. Marami ang nagtataka kung bakit babinyagan uli ang isang kwento na may sanggunian sa pagdurusa. Ngunit para sa amin, ang kasal ay hindi lamang seremonya. Ito ay pagnanais na ipakita na kahit pagkatapos ng mga nilaklak ng kadiliman, kami ay pipiliin ang isa't isa. Nagdaos kami ng simpleng seremonya sa bakuran ng bagong bahay, may mga kapitbahay, at ilang miyembro ng komunidad na nagdasal para sa amin, kasama ang pari na tumulong sa amin noong gabi ng pinakamadilim. Naglakad ako papunta sa kanya, at sa bawat hakbang ay naaalala ko ang mga gabi na halos mawala siya. Sa altar, hindi ako pinangunahan ng isang malakas na pangungusap, kundi ng isang tahimik na pangako. Hindi na kita iiwan, sabi niya. Hindi din kita pababayaan. Ang muling pagbubuo ng tiwala ay dahan-dahan. Hindi nagbukas ang lahat ng pinto ng hindi nasuri. May mga pagkakataon na may pag-iyak pa ring nagmumula sa alaala. Ngunit sa bawat araw na ginugol namin sa tabi ng isa't isa, ang mga labi ng takot ay unti-unting nawawala. Alam kong hindi namin mapapawi ang lahat, at hindi namin inaasahan iyon. Ang mahalaga ay ang katotohanang kami ay patuloy na nagmamahalan at nagtataguyod. Pagkaraan ng isang taon, bumalik ako sa simbahan. Hindi bilib sa mga milagro, kundi mula sa pasasalamat. Nagpasalamat ako sa mga kaibigan na hindi kami iniwan, sa mga kapitbahay na nagdala ng kanin at sabaw, sa pari na umupo sa sopa at nagdasal ng tahimik, at higit sa lahat, sa Troy na halos hindi napipikit ang mga mata sa tuwing ako ay nangangailangan. Sa harap ng altar, nag-alay ako ng tahimik na salita ng pasasalamat. Salamat sa lahat, at lalo na sa mga nagmahal. Kung tatanungin mo ako kung naniniwala ako sa mga aswang, sasabihin ko na may mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi ko na kailangang itakda kung ano ang eksaktong nangyari. Sasabihin ko lang na may mga karanasan na naghihintay sa mga tao sa gilid ng gubat, mga alaala, mga bagay na nakatago sa lupa, mga sugat na maaaring magparami sa puso ng tao. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang pamamaraan ng pagtugon natin. Kung pipiliin nating lumayo ng takot o manindigan ng may pamilya.
Marami ang nagtatanong kung bakit ako nagsalita ng aming kwento. Hindi ako naghahangad ng pansin. Hindi ako nag-aangkin ng katibayan. Akin lang ibinahagi ang totoong nangyari sa amin. Isang paalala na kahit ang pinakatahimik na bahay ay maaaring may mga lumang tunog. At hindi lahat ng ito ay dapat ipagwalang bahala. Kung may natutunan man ako, ito ay ang kahalagahan ng hindi pag-iisa sa problema. Ang pamilya, ang simbahan at ang komunidad, ang mga ito ang nagtulak sa amin palabas ng dilim. Sa huli, ang buhay ay hindi isang seryeng walang pahinga. May mga araw na ako'y nagigising at nadarama pa rin ang maliit na pag-igting sa aking tiyan. Ngunit ngayon, kung may pumasok mang larawan ng lumang bahay o ng isang batang babae na nangangailangan ng ngalan, hindi na ako natatakot tulad ng dati. May dalang gamot ang pag-ibig. May dalang gamot ang pag-uusap, may dalang gamot ang propesyonal na tulong. At higit sa lahat, may dalang gamot ang pagiging magkasama sa oras ng pangangailangan. Bago ko tapusin, narito ang nais kong ipabatid sa sinumang makakarinig nito. Kung may mga bagay kang nararanasan na hindi mo maipaliwanag, huwag kang matakot humingi ng tulong. Huwag mong iisain ang bigat. Kung may mga kaibigan kang mapagkakatiwalaan, kung may simbahan na sumusuporta o propesyonal na handang tumulong, lumapit. Huwag mong nilalagay sa panganib ang sarili o ang pamilya mo sa pamamagitan ng pagtangkang solusyonan ito ng mag-isa. At higit sa lahat, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-ibig at panalangin bilang bahagi ng paghilom. Ako si Ivy. Umupa ako sa bahay sa gilid ng gubat ng aswang. Hindi ang hangin lang ang may tingin sa amin noon. Ngunit kinalabasan ng aming pagpili na magkapit-bisig ng aming pag-ibig, pananampalataya at pagiging matatag ay muling pagbubuo ng aming buhay. Kung may mananatiling bakas ng takot sa amin, ito ay paalala lamang na may mga bagay na dapat respetuhin at harapin ng may pag-iingat. Ako si Anton. Narinig ninyo ang kwento ni Ivy. Hindi namin inaangkin ang pagiging perpekto ng paglalahad na ito. Ito ay isang testamento ng karanasan at ng pag-asa. Kung mayroon kang karanasan na nais ibahagi o tanong na gustong itanong, iwanan mo iyon sa comment sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay may ibinigay na pag-asa o nagpaalala sa iyo ng kahalagahan ng pamilya at pananampalataya, ibahagi ito sa iba. Mag-subscribe at ibahagi ang video na ito para makatulong sa iba na nararamdaman na sila'y nag-iisa. Salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi.